Hello at welcome muli sa ating channel. This is Jess Anime Insights at ngayon tatalakayin natin ang karugtong na chapter ng Sakamoto Days, ang chapter 62 at 63. Flashback sa nakaraang chapter. Nasaksihan natin ang pagkabutas nitong eroplanong sinasakyan nila Sakamoto at Shin na naging dahilan ng pagkahulog nila. Buti na lang nagamit ni Akira ang kanyang skills sa pananahi at nakagawa siya ng parachute gamit lang ang mga pinagtagpi-tagping damit nila. At ngayon, i-review na natin itong kasunod na chapter na nagsimula dito kay Kanaguri, na ngayon ay nakahiga sa tabing dagat at sinabing hindi na nga daw siya makapag-shoot ng movie. Pinakadahilan dito ay nabasa pala sa tubig dagat ang camera niya. Natanong pa niya sa sarili kung meron pa na nga daw siyang dahilan ngayon para mabuhay. Nakat naman sa kabilang eksena. Dito, pinakita itong mga aplikanteng nakaligtas at si Sakamoto na nagpapatuyo ng damit. Sabi naman ni Shin, sa tingin mo, tuloy pa rin kaya ang test? Sa ngayon daw ay kakaunti na lang silang natitira. At dito, sinabi din niya kung saan na nga daw kaya napunta ang director guy, which is si Kanaguri. Sambit naman dito ni Akira na masaya nga daw siya na okay lang ang lahat, na himala na nga lang daw na nabubuhay pa sila. Na sa ngayon daw ay umabot na sila ng ganito kalayo, na dapat daw ay ipasa talaga nila ang test at magsama sa isang klase. Sambit naman ni Mafuyo na plano niya na nga daw talaga ang pumasa sa exam. Sabi naman dito ni Shin na sa tingin niya nga daw ay mayroong school festival ang JCC. Nasagot naman ni Sakamoto na meron at meron din daw sports day at year-end class trip. Sabi naman ni Akira na, wow! Tinawag naman sila dito ni Kill Baby at sinabing, hello guys? Sabi naman ni Shin, ha? Tingnan nyo, may nakuha akong isang JCC bullet sa dagat. Nakapasa nga din daw siya sa stage 2 ng test. Nasabi naman ni Shin dito kay Mafuyo na, sino ba yan? Nasagot naman na, hindi ko alam. Na nainis naman itong si Kill Baby at sinabing, magkasama tayo, nag-parachute pababa. Na lumipat naman ang eksena dito kay Usami na sinabing, masama ito, ang daming nawala na aplikante. Nasagot naman dito ni Atu na, oo, pero kadalasan 2 o 3 tao lang naman talaga ang pumapasa sa test kada taon. Nakomento naman nitong isa na kailangan nga lang daw nilang mag-ingat sa susunod na stage para mabawasan ang mamamatay. At dito, dumating nga itong flight attendant at sinabing, Test Proctor Usami, dumating na ang iba. Nasagot naman ni Usami na, maganda yan. Sige, continue na tayo sa next stage. At dito na tinawag na ni Usami itong natitirang aplikante at sinabing, attention sa lahat, salamat sa inyong paghihintay. Bago natin simulan ang final stage ng test, ipakikilala ko muna sa inyo itong ating additional members. Dito, pinakita itong papadaong na speedboat. Sabi naman nitong isang sakay na babae na, ang tense ng atmosphere dito at nakakatakot silang tingnan. Sabi naman nitong isa na, tumigil ka na nga sa kakasigaw mo dyan. Habang tahimik lang dito itong isang lalaki. Sabi naman dito ni Usami na sasali itong 3 para sa final round ng test. At sila nga daw ang special recommendation group. At dito, pinakilala itong 3 na si Kaji, Toramaru at Shinaya. Sabi naman dito ni Toramaru na kinakabahan nga daw siya. Napatanong naman dito si Shin at nasabing, recommendation. Umalma naman itong si Kill Baby at sinabing, teka lang, nagbibiro ba kayo? Halos mamatay-matay kami para makaabot lang sa level na to. Tapos kayo basta na lang darating. Ang kapal naman ng pagmumukha nyo. At ano yan? Keychain sa bag. Nangigigil ako sa inyo. Pero bago pa siya makapagpatuloy, bigla na lang itong bumulagta nang atakehin ito ni Toramaru gamit ang baril niyang may blade sa dulo. At sabi niya dito na napakaingay mo. Chill lang tayo guys. At dito, sabi ni Usami na, pasensya na. Nakalimutan ko palang i-mention na lahat ng aplikanteng ito ay nirekomenda ng mga professional assassin at agencies. Sa madaling salita, garantisado ang kakayahan nila, kaya sana makisama tayo ng maayos. At sabi naman ni Usami dito kay Toramaru na, Toramaru, maliit lang ang grupo natin ngayon. Pwede bang huwag na tayong basta pumatay ng kasama? Nasagot naman dito ni Toramaru na, pero sensei, yung loko na yon, ginawang katatawanan ang special keychain ko kay Sakamoto. Na kinagulat naman ito nang marinig ito ni Sakamoto. At sabi pa dito ng ilan na, si Sakamoto, ang legendary assassin? Narinig ko na may malaking bounty sa ulo yon. Meron pala yung fans dito. Na pinag-alala naman ng marinig ito ni Shin. At dito nga, lumapit at bumulong dito kay Sakamoto na, mas mabuting lumayo ka sa babaeng yan. Na sinabi naman ni Sakamoto sa kanyang isipan na, mukhang delikado ito. At lumipat ang eksena dito kay Slur at sinabing, hindi na konektado. Nasagot naman dito ni Kawina, baka nasa kalagitnaan na yon ng exam at ngayon hindi na yon makuhang tingnan ng phone habang nasa test. Sabi naman ni Kashima, sigurado ba kayong magandang ideya ito na mag-recruit ng mga estudyante na walang gaanong experience? Na sinagot naman ni Slur na, alam mo kung anong pinaniniwalaan ko, na ang kabataan ang may kakayahang baguhin ang lipunan. Kashima, teenager ka nung una tayo nagkita.
Di ba, si Gaku nga mas bata pa. Nasagot naman ni Gaku na, talaga ba? Nakalimutan ko na. Nasabi naman ni Slur na, ayoko na tumatanda. Parang ang dami ko ng bitbit at bumibigat ang katawan ko. Pero tong mga bago nating kasama, tatakbo sila ng sobrang bilis, parang nakaakilabot. Nasambit naman ni Gaku na, nagbabasa ka naman ba ulit? Nasagot naman ni Slur, galing ito sa pelikula. Pagkatapos nun ay binalik ang eksena dito sa exam ng stage 3 nga daw ng exam ay isang battle team. At dito sinabi ni Usami, lahat kayo, buksan niyo ang bala. Na dito, nakita ni Shin ang isang cloth band. At meron din ganito si Mafuyo. Nasabi naman ni Akira na kulay pula nga raw yung sa kanya, habang sambit naman ng ibang aplikante na, sa akin yellow. At sabi din ng isa na kulay blue nga daw yung nakuha niya. Na dito, dagdag ni Usami, ituturo ko sa inyo kung saan ilalagay ang mga bands. Na dito ay pinakitang itong cloth band ay nilalagay sa kanilang likuran na parang buntot. Na dito sinabi ni Usami, ang team ninyo ang bubuo ng larong tail tag. Ang layunin ng larong ito ay nakawin ang buntot ng kalaban. Kailangan dito ng skills, athleticism, katalinuhan, at kahit anong diskarte para manalo. Para lang itong catch the tail. Ang mga players ay hahatiin sa 7 team, bawat isa may ibang kulay. May 2 oras kayo para sa laro. Gaganapin ito sa loob ng 10-kilometer radius ng gubat na to. Kapag nakuha ng kalaban ang buntot mo, ibig sabihin patay ka na, bagsak ka sa exam. Nasabi naman dito ng isa, parang ang simple naman. Nasabi naman ng isa na, gets ko na. Parang laro lang kunwari, pero training tool pala ito para sa team survival sa mga profesional na misyon. Ang bandang nakapaligid sa baywang ay kailangang protektahan. Ito ang lumbar spine, ang pinanggagalingan ng lahat ng galaw ng katawan, malamang based to sa training technique ng US Military SRE program. Nagulat naman ang isang aplikante sa haba ng paliwanag nitong tao na to. Na dito, sabi ni Usami na, nakasamahan pala tayong matalino dito. Pero sa isip niya, sinabing sa totoo lang, masyado lang maraming namatay sa unang 2 parts. Pero mas maganda pakinggan yan, na nang malaman naman ni Shin ang iniisip dito ni Usami, ay kinainis naman ito at sa isipan niya na, ang gulo ng testing methods niyo. At dito, iniisip ni Shin na magkalaban pala sila ni Sakamoto. Na dito, pinakitang nagkatinginan na sila ni Sakamoto. Na pinakita dito na nasa red team pala si Sakamoto at kasama si Akira at Kill Baby. Na kinainis naman dito ni Kill Baby at sa isip-isip na, puro pabigat naman tong naging ka-teammates ko, pero gagawin ko na lang ang best ko. Habang nasa white team naman si Shin, kasama si Mafuyo at Kaji. At dito, pinakita ang iba pang team. Ang blue team, green, orange, at ang purple team. Dagdag naman ni Usami na, nakalimutan ko pala, gamitin nyo ang kahit anong weapon ninyo. Mangolekta kayo ng mas maraming buntot sa loob ng takdang oras. Ready? Set! Na dito pinakitang nagsimula na ang laro, sabay nag-alisa na ang mga players. At dito sa yellow team, sabi naman nitong lalaking na ang paggamit ng paligid ay susi sa laban sa kagubatan. Nasabi naman nitong kasama niya na magtatayo tayo ng base sa burol at maglalagay ng mga traps. Nasagot naman ng isa na, okay, nakuha ko. At dito sa purple team naman, sa team ni Toramaru, ay sabi niya dito na, masaya ito, parang sports day sa school. Nasabi naman sa isipan nitong kasama niya na, ang cute naman ng babaeng to. At dito'y sumang-ayon naman siya sa sinabi ni Toramaru. Dito naman kay Sakamoto ay sinabi niya kay Shin na, sa ngayon, magkikita tayo malapit sa headquarters ng ilog. Na dito'y sinabi naman ni Shin na, Mr. Sakamoto, magkalaban tayo ngayon. Kung kinakailangan ay sana huwag kang magpipigil sa kin, ganun din ako sa'yo. Na sinagot naman ni Sakamoto na, sige, nakuha ko. At dito sinabi naman ni Mafuyo na, magaling ka ba talaga dito, Shin? Nasagot naman ni Shin na, kung magsasama tayo, tayo lang din ang magiging target. Tsaka, na nang hindi pa tapos magsalita si Shin, ay may bigla namang nagpakitang kalaban na nag-attempt itong kunin ang tail band ni Shin. Na dito'y agad namang hinila ni Shin ang branch ng kahoy na ginawa niya itong parang trap dahilan para matamaan itong lalaki. Na pagkakatapos nun ay nakuha naman ni Shin itong tail band ng kalaban. Na dito'y sinabi ni Shin, kung palagi akong umaasa sa iba, hindi ako magiging malakas. At ngayon, may isang score na ang white team. Nasambit naman ni Mafuyo na ayos lang daw sa kanya kahit ano, habang tahimik lang dito si Kaji. Pinakita naman itong gubat kung saan naganap ang exam nila. At dito'y sabi naman ni Kill Baby, hey guys, tingnan niyo muna to. Na dito'y pinalabas niya lang ng sobrang ikli itong kanyang tail band. Nasabi naman ni Akira, huwag kang mandaya. Nasagot naman ni Kill Baby, sinong nandaya? Ayos lang to. Based sa rules, na nang nagsasalita pa lang itong si Kill Baby, ay tinanong naman ni Akira si Sakamoto na, ayos lang ba sa ito, Mr. Taro? Na dito'y napansin naman ni Akira na wala sa sarili itong si Sakamoto. At dito'y napatanong naman ito ng, ayos ka lang ba, Mr. Taro? Na ngayon,
Ang iniisip pala nitong si Sakamoto ay ang mga alaala niya kay Shin at nag-flashback nga sa kanya. Yung katagang sinabi ni Shin, dati na gusto nga daw ni Shin ang maging katulad ni Sakamoto, na kung sa tingin nga daw ba ni Sakamoto ay kaya ni Shin. At naalala niya din ang sinabi ni Shin na nasa likuran nga lang daw siya ni Sakamoto at itataya niya daw ang buhay niya para sundan ito. Na dito'y napansin naman ni Akira na napaiyak itong si Sakamoto at sinabing, "Umiiyak ka ba, Mr. Taro?" Nasagot naman ni Sakamoto na, "Hindi ah." Kaya dito'y napasabi na lang itong si Kill Baby na wala nga daw siyang oras para sa mga iyakin. Sa kabilang eksena naman, pinakita itong ibang aplikante at dito sinabi nitong isang lalaki na yung baliw na babaeng yon hindi talaga tumitigil. Na ngayon nakarinig naman siya ng boses na sinabing, ano pa bang magawa ko? Mas gusto ko yung nanghuhabol kaysa sa hinahabol. Na itong nagsasalita pala itong si Toramaru na ngayon nasa taas na nila. Na dito'y napamura na lang itong lalaki. Nadagdag pa ni Toramaru na, "At saka, otaku rin ako. Gustong-gusto kong kumolekta ng kumpletong set ng kahit ano." Na dito'y bigla namang umatake itong si Toramaru na inwasan naman nitong mga lalaki. At sinabi netong isa na, "Nakuha mo na ang green tail. Ba't patuloy ka pang humahabol sa amin?" Nasabi pa nitong isa, "Alam ko na, kukuha na lang ako ng ibang kulay para sa'yo. Kaya hayaan mo na kami." Na dito'y pinaikot-ikot naman ni Toramaru itong weapon niya at sinabing, "Hindi nyo talaga naiintindihan." Sabay atake nga nito na mabilis na sa sobrang lakas ay putol nga dito itong mga kahoy, pati na rin itong braso ng lalaki. Sabi dito ni Toramaru na isa-save niya nga daw itong isang cloth band. Tas ang iba, ipang di-display niya na lang. Nasambit niya naman na kung anong color nga daw kaya ang isusunod niya. Na sa di kalayuan ay nakita niya naman sila Shin na tumatakbo. At dito napasabi naman siya na unahin niya nga lang daw muna ang puti. Lumipat naman ang eksena dito sa may tabing ilog na sinabi naman ni Kill Baby na ang ibang teams nga daw ay gumagawa na at nagsimula ng mangolekta ng mga tailband. Na kung paano nga daw nakuha pa nila Sakamoto na mag-chill at kumain. Nadagdag niya pa na, "Magseryoso kayo. Nasa kalagitnaan tayo ng test." Nasabi naman ni Akira na importante nga daw kumain kung makaramdam ng pagka-down sa sarili. Na dito inalok pa ni Akira ng pagkain itong si Kill Baby. Na nang tinikman ito ni Kill Baby ay napasabi na lang itong, "Yuck! Ano ba to?" Nasagot naman ni Sakamoto na, "Isa yang mugwort tea. Tumutubo lang yan malapit dito." Na dito'y napatanong naman dito si Kill Baby na para saan naman daw itong deluxe structure. Nasabi naman ni Sakamoto na, "Gumawa ako ng bungalow." Nasabi naman ni Kill Baby na hindi tayo pumupunta dito para mag-vacation. Na dito'y may napansin naman si Kill Baby sa likuran niya at sinabing, "Bug ba yan?" Nasagot naman ni Akira na, "Butterfly yan. Di ba ang ganda?" Nadagdag naman ni Kill Baby na, "Nakakadiri naman yan. Para saan naman yung pointless fluttering?" Nasagot naman ni Akira, "Butterflies flutter for a good reason, Mr. Baby. Ganyan talaga sila. Gumagalaw sila sa mga daang hindi maintindihan ng tao." Sabi nila may kinalaman daw yon sa pheromones nila. Nasambit naman ni Sakamoto, kahanga-hanga. Na dito'y sagot naman ni Kill Baby na wala namang may pake. Sabay galaw nga ng kamay niya para paalisin itong butterfly sa balikat niya. Napansin naman ito ni Akira at mabilis na hinawakan ang kamay ni Kill Baby. Sabay kuha nga nitong butterfly na sobrang bilis ay hindi na nga nakuhang lumipad pa nitong butterfly. Na hindi nga nito na-notice ang pagkuha sa kanya ni Akira. Na dito'y napansin naman ito ni Sakamoto. At dito, sinabi ni Akira na hindi mo dapat hinahawakan ang pakpak ng paru-paro. Nasagot naman ni Kill Baby na, "Talaga ba? Hindi ko pa naririnig yan." Nasabi naman dito sa isipan ni Sakamoto na mabilis at sensitive nga daw ang galaw ni Akira na kahit ang butterfly ay hindi ito na-notice. Nasabi niya pa na, "Tama, itong babae na to." Na dito'y tinanong ni Sakamoto itong si Akira at sinabing, "Sino nagturo sa'yo ng ganong galaw?" Nasagot naman ni Akira na, Nadagdag dito ni Sakamoto na yung kilos mo habang nasa ere, yung bilis ng galaw mo kanina, kung ikukumpara sa kung paano ka sa eroplano noon, ibang-iba ka na. Nasagot naman ni Akira na, "Nakakahiya naman pero hindi talaga ako magaling sa combat. Sa tuwing tumitingin ako sa mata ng aking kalaban, nanginginig ang tuhod ko." Nasabi naman dito ni Kill Baby habang kumakain na, "Nakakatawa, pero dahil hindi naman kailangan pumatay sa final test, magiging maayos ka lang." Nasagot naman ni Akira na, "Mabait ka pala, Mr. Baby." Nasabi naman ni Kill Baby na may inis na, "Kill Baby ang pangalan ko." Nang may bigla naman silang napansin na paparating. Na dito'y pinakita itong isang lalaki na hinihingal at sinabi niya dito na, "Mag-ingat kayo." Na nagulat naman dito sila Akira at Kill Baby na napasabing, Hinahabol ako ng baliw na babaeng yon. Isa lang itong test. Ayaw ko pang mamatay." Na dito'y nataranta naman itong si Kill Baby na napalingon sa paligid at sinabing, Teka muna." At sabi naman ni Sakamoto na, "Wag," na habang nagsasalita pa lang itong si Sakamoto, ay bigla niya namang nasagi itong tali na dahilan para mag-activate itong trap. Na dito'y pinakita naman na nahuli na sila ngayon nitong trap net.
na kinagulat naman nila dito. At sabi naman ni Kill Baby na, ano ba to? Nasabi naman ni Sakamoto na isa nga daw itong cable na gawa sa alloy, na dito'y sinabi nitong lalaki na, hindi ko inakalang magiging ganito kayo kadaling lokohin. Ang isang magaling na assassin hindi basta-basta nagtitiwala kahit kanino. Delikado yan, kunin na natin ang mga tail mula sa bangkay nila. At nasabing, fire, na dito na nga nila ginamitan ng bazooka na gumawa naman ito ng malaking pagsabog. Dito muna natin tatapusin ang chapter na to. Sama-sama nating abangan ang mga nakakapanabik na kwento sa Sakamoto Days. Kung sino ba talaga si Akira at kung ano pa ang ipapakita ng mga bagong pinakilalang characters. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, can I get a like? At pasubscribe na rin sa ating channel. Yun lang, maraming salamat.